Breaking news po, mga ka-Wonder Fanatics. Bahay po ng mga Diskaya, sinugod ng maraming tao. Sa sobrang visit nila, sa sobrang galit nila, sa nangyaring korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Itong malaking grupo na ito, nagpunta po mismo sa bahay ng mga Diskaya na sinlaki po ng building. Na sinisingil po sila mga kababayan. Magugulat po kayo. Talagang na-stress na po ang mga Diskaya, pati pamilya nito. Talagang balak na pong tumakas. Kaya yung taong bayan, pinaligiran na po ang kanilang compound. Magugulat po kayo mga kababayan. At marami pong mga hawak na placard na nagsasabi, i-cashback ang inyong ninakaw. Bawat pera, bawat salapi na inyong kinakain, pera namin yan. Yan ang sinusumbat. Yan po ang sinisigaw ng mga sumugod dito. Naku po mga kababayan, magugulat kayo. Napakatindi. Bago natin yan ipakita mga kababayan, panoorin po natin itong video ng mga Diskaya. Nagsalita na po mga kababayan. Magugulat kayo. Ito po ang sinabi ni Sara Diskaya sa nangyayaring ito. Ano ba itong video na ito na tila deceptive at isang naku po, kayo na lang humusga mga kababayan. Mamaya natin ipakita itong video na sinugod ng mga tao. Ito po mga kababayan. Panoorin po natin ang bidyong ito. Magugulat po kayo mga kababayan. Ito na po. Labanan ng korupsyon! Kailan magkakaroon ng bagong hospital? Kailan namin makuha ang suporta para sa mga guro? Pakinggan naman ninyo kami mga binders! Oo nga! Ate Sara, gusto ko pong mag-aral. Kaya, Liz? Edukasyon, Diskaya. May libreng gamot po? Kaya dis? This, kaya. Libreng check-up? Pumahay mo. Kaya this? This, kaya. Hindi sapat na labanan lang ang korupsyon upang mapaunlad ang isang bayan. Mahalaga rin na pakinggan ang daing at kumonsulta sa mamamayan. Kaya naman nandito ako, ang iyong Ate Sara, para siguraduhin ang pagtaguyod ng isang pamahalaan. Importante ka. Basta para sa Pasigueño, kayang-kaya ito. Pasigueño, pamilya tayo. O yan mga kababayan, naku po, napakatindig advertisement ito ng kumpanya. Buti na lang, matatalino ang mga Pasigueño. Dito naman mga kababayan, yung mga sinasabi niya, kontrahin, labanan, ang mga korupsyon, libreng paaral, libre gamot, libre hospital, libre kalsada, libre lahat. Grabe mga kababayan, sila pala ang mga korap sa bayang ito. Ngayon po mga kababayan, ipakita po natin itong video na sinugod sila ng taong bayan. Magugulat kayo. Mukhang binato na ang mga bahay nito Mukhang binato po ng mga bato at galit na galit ang taong bayan. Totoo ba ito mga kababayan na pinagbababato ito na sinugod ng mga tao? Meron tayong video na ipapakita. Panoorin nyo po na talagang galit na galit ang mga taong bayan na may hawak na mga naglalakihang mga plaka na isauli. I-cashback ang pera namin. Yung mga kotse nyo isauli. Nagsisigawan sila mga kababayan. Ito na po ang video. Hindi na natin patatagalin ito. Mga kababayan, nanggigigil na po tayo. Nanggigigil na ang mga taong bayan dito. Ito na po ang video mga kababayan ko na sinugod sila ng napakaraming tao. Sino ba sila? Mga kababayan, ito po. Benedict, ano at para saan ang sulat na ipinadala ng mababang kapulungan ng Kongreso? Kontratan na si Sara Diskaya kung saan iniimbitahan nga siya na umarap sa gagawing pagdinig na mababang kapulungan ng Kongreso sa September 2.
Ay. protesta ang ginawa ng Akbayan Party kanina umaga sa tapat ng tanggapan ng St. Gerard's Construction sa Pasig City. Dito hawak-hawak nila ang mga placard na may litrato ng building at mararanging sasakyan. O kita nyo po mga kababayan, i-cashback, bantayan. Baka tumakas pa ibang bansa, bantayan ang mga paliparan. Yan ang mga nakasulat. Akbayan Party List pala ito mga kababayan. Itong grupo ni Representative Sendanya. Mga kababayan, kahit na itong si Rep Sendanya ay mukhang sablay minsan, pero ngayon kakampihan ko ito. Bantay sarado po ang bahay ng mga diskaya. So, si Rep Sendanya mga kababayan, na isang congressman, inihatid o diniliber ang imbitasyon ni Sara Diskaya at ni Pacifico Diskaya na nasasangkot sa korupsyon na ito sa kanilang business na Gerard Construction, Timothy, Alpha Omega at marami pang iba na sila po ang nakakulimbat ng maraming project na bilyon-bilyon ito. Kaya ngayon mga kababayan, sinusugod sila ng taong bayan dito. Grabe mga kababayan ko. Ano bang sinasabi ng mga tao? Eto na. Galit na mga netizen. Eto na po. Eto na. Hindi ko kaya ang mga comment. Dapat sa Senate na lang mag-investigate. Conflict yan pag HOR. Ayan mga kababayan. Nako po. Eto na. Mas maganda daw si Senador Marcoleta, wag sa Congress, baka pagtakpan ito. Sabi ni Arnie Bore, ang dami nila, magkano kaya ang bayad dito? Sabi ni Aying James, hindi takot sa government mga kawatan, bastusan na ito. Kasi naman mga kababayan, tila nagmamatigas, nagyayabang itong pamilya Diskaya na tila nagtatago at nagmamatigas ang muka na ayaw nilang tanggapin ang imbitasyon ng Kongreso. Nako, sino kaya ang backer nito mga kababayan? Akbayad, nako, dami nagko-comment. Sakto ang background aso ni Tabingi. Nako po. Ayaw tanggapin hanggat di daw sugpina ang i-deliver. Nako po, sugpina yan or mga pulis, yari yan. Sakto lang. Baka gusto nila ma-raid sila. Nako po, i-raid na sila mga kababayan dito. Wala effect. Hindi takot ang mga Diskaya. Grabe mga kababayan, bastusan na talaga ito. Lol, baka si Percy ilang araw nang hindi makatulog ang sister niyang si Risa. Humiwalay ba ang kanyang kaluluwa sa issue ng flood control? Nako po mga kababayan, sobrang kapal na mga Diskaya, hindi natatakot. Pabili ng payong, nako ang mahal ng payong, bilyon-bilyon ang halaga. Ha, pinagsisigaw ng Tabingi. Ayan na lumabas sa si Boy Ngiwi. Sabi ni Nestor, ibig sabihin walang tiwala sa inyo. Ayan mga kababayan. Kung si Senador Marcoleta ang nagpunta dyan, maihi itong si Pacifico Diskaya at matatae ang mga ito. Mga kababayan, mukhang walang tiwala mga Diskaya kay Rep Sendanya kasi nga hindi lumalabas. Pero kung si Marcoleta po ito mga kababayan, ako po, maihi talaga itong mag-asawang ito. Ituloy pa natin mga kababayan at mamaya tayo magbasa ng mga comment dito. Nanggigigil ang mga netizen. Gusto na nila i-raid ditong bahay na ito kasi matitigas ang ulat, ang kakapal ng muka. Ito na po. Kung saan ito umano napupunta ang buwis ng taong bayan. Kasabay din ng kilos protesta ang pag-abot sana ng invitation letter ng mga mambabatas para sa pagdidig sa Kongreso. Ngunit ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ay walang tumanggap sa sulat. September 2, People's Center, House of Representatives. Pero, nung idinala po dito, nung makinatawan ng House of Representatives, wala daw pong tatanggap. Bakit kapag SOP at mga kontrata may tatanggap, pero kapag ganito na notice sa hearing, wala biglang tumatanggap. O ayan mga kababayan, kinalampag ang bahay ng mga Diskaya pero hindi lumabas.
para tanggapin ang invitation letter para sa investigasyon ng Kongreso. Puntahan natin yung ibang video mga kababayan. Ako po, yari na mga ito. Can you please just hear me? Ito po yung video mga kababayan. Ako po, mayayari ang mga diskaya dito mga kababayan. Madadali ang mga ito. Ang titigas ng ulo. Ayaw lumabas ang bahay. Ito po. Ito ang video. Panoorin po natin mga kababayan. Talagang galit na po ang mga tao. Sinugod na po ang bahay ng mga diskaya. Panoorin po natin. Nangalampag ang grupong Akbayan sa tanggapan ng St. Gerard Construction kaugnay ng usapin sa flood control projects. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish! Jeff, litrato ng gusali ng korporasyon at mamahaling sakyang pagmamayari ng pamilya Diskaya ang makikita sa karatulang bitbit ng mga nagprotesta ngayong umaga. Sa marangyang pamumuhay kasi nila na ibuhos ang buwis ng taong bayan na dapat sana ay ginagamit sa pagresolba ng krisis sa baha at edukasyon. Para kay Matthew Silverio ng Akbayan Youth, hindi rin sapat ang lifestyle check. Ayan mga kababayan, nakikita nyo po, we paid for this. Akbayan Party List, mga kababayan. Akbayan nangalampag sa tanggapan ng St. Gerard Construction sa issue ng flood control projects. Grabe. Ano bang sinasabi ng mga comment? Ito po yung mga comment mga kababayan. Yan ang dapat. Diyan kayo magprotesta. Di yung kung ano-ano. Inaano nyo, nanggugulo kayo. O tama yan. Diyan kayo mga lampag. Bantayan nyo yan. Good. Baka pwede batuhin nyo na rin. Nako po. Gusto nang batuhin ng malalaking hollow blocks ang gate ng St. Gerard na kumpanya ng dalawang mag-asawang ito mga kababayan. Good job. Sabi ni Mila Sinel, dapat sinama nyo po na din yung senior na hindi magbigay-bigay samantalang daming budget na naubos ang korap. O ngayon, kayo mga daga na nagtatago, kaya pa ba dis? Nako po, napaka-stress ito mga kababayan. Napaka-stress ng buhay na nila dahil sa kanilang ginawa na pandarambong sa Pilipino. Dual citizen ito mga kababayan na taga UK ito. Baka mamaya meron palang tunnel sa ilalim ng bahay at meron silang private jet o private plane papuntang UK. Yari, baka meron pang sariling airport ito mga kababayan. Naku po. Eto na ang mga comment. Grabe ang mga comment mga kababayan. Nagagalit ang taong bayan dito. Hoy Akbayan, ba't di nyo dumugin si Binoan at ang si Saldico? Grabe mga kababayan di ba? Diyan kayo dapat mag-rally hindi kung saan-saan. Ba't di nyo dumugin si Romualdez? Di ba nasa Kongreso kayo? Alam nyo yan. Hugas kamay lang kayo. Mga kababayan totoo yan Si Saldico. Si Panaligan. Si Martin Romualdez. Sila po ang mga congressman na may hawak po ng mga kumpanya ng flood control project at sila po tumanggap ng bilyong-bilyong salapi na binadyetan ng gobyerno, mga kababayan. So dito, wala naman akong masasabi sa Akbayan, good job, kasi binantayan nilang bahay na ito. Sinasabi ng taong bayan, batuhin na natin nang makabawi tayo. Pero sabi ng iba, mga kababayan, mukhang conflict of interest. Ang binabanatan lang nila si Diskaya. Pero mismong mga nasa Kongreso, hindi nila makagat. Yan po sinasabi ng mga netizen. Nako po mga kababayan, ituloy pa natin ang mga balitang ito na gumimbal sa buong mundo. The greatest robbery in the history of the Philippine money. Grabe talaga. Ito po, tuloy natin. Ituloy natin ang balitang ito mga kababayan.
at nararapat na ibalik sa mga Pilipino ang mga ibinulsang pondo. Narito ang kanyang pahayag. Kailangan po nilang humarap sa pananagutan, humarap sa Kongreso at sa Senado. Gusto ba silang takasan? Kung hindi pala flood control project ang gagawin, sana nilagay na lang sa classroom at iba pang problema ng mga Pilipino. Matatanda ang isa ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng pamilya Diskaya sa mga napaulit na kontraktor na nakakolekta ng bilyong-bilyong pondo para sa flood control project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. O, kita nyo po mga kababayan, talagang sinugod po itong tahanan ng mga Diskaya. Mukhang hindi na po nakatiis ang taong bayan. Mukhang galit na galit po ang mga Pilipino. Ano na kayang pakiramdam ng mga Diskaya sa mga panahon na ito? Anong pakiramdam na inuusig ka ng taong bayan? Kasi naman nagyabang kayo na naging bilyonaryo kayo. In-interview ba kayo ng mga media na nagyabang kayo na kala nyo bumibili kayo ng Shopee online na pag nagustuhan nyo, order agad. Pero, saan galing ang pera? Sa nakaw. Nako po mga kababayan, napakatinding balita ito. Talaga naman. Anong masasabi nyo mga kababayan? Talagang galit na galit ang mga tao Gusto nang batuhin Gusto nang basagin ang mga salamin ng bahay nito. Ang laki ng bahay, sinlaki ng mall. May 40 ka ba namang sasakyan, mamahalin, milyon-milyon ang halaga. Bumili daw ito ng dahil sa payong lang Kita nyo may bag raid pa with Ate Sara. Doon sa bahay niya. Malamang yung mga vlogger na ito may bayad. Ito po, kinasuhan pa yung St. Gerard ng Pasig City dahil po walang permit ang kanilang building. Mga kababayan, kinasuhan ni Mayor Vico. Di lang natin alam kung anong nangyari dito. So, anong masasabi niyo mga kababayan? Nako po, tignan po natin yung ibang mga comment dito. Ano pong sinasabi ng mga comment? Mga kababayan, kita niyo yung mga comment to? Why do you blame the St. Gerard Construction? Blame the politician and public officials of DPWH who have collusion to manipulate the budget for flood control. Mas malaki ang liability ng mga politiko at public officials na nakawan sa pondo ng bayan. Dapat panagutin si BBM dahil sa kanyang kapabayaan sa pagpapatupad ng flood control project ng gobyerno. Ayan na mga kababayan ng mga comment. Talagang matindi ang mga balitang ito. So ano na po magiging future ng mga Diskaya? Sila ba'y lalayas na? Ito ba'y i-raid na ng mga pulis? Ni-raid na nga ng taong bayan mga kababayan. Ano masasabi nyo? Abangan nyo pong pasabog ni Senador Marcoleta dito kasi mayroong pasabog po. Abangan nyo po dito. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong Wonder Fanatics. Laging updated sa mga balita sa politika, sa mga isyong lipunan. Lalong-lalo na po dito sa flood control issue na ito na ninakaw ang ating pera. Kaya makiisa tayo mga kababayan. Bawat salapi ng kanilang kinakain, mga luho nila na pinapakita nila, mga relo, sasakyan, mga bubungan ng mga bahay, ay meron tayong bahagi kasi pera po natin ang kanilang kinilumbat sa pamamagitan ng flood control project na ito at marami pang iba. Maraming salamat po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay. Isang like, isang share, at isang subscribe. Salamat po.